rights reserved 2014. 5, 4, 3, 2, 1. Straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with Isko, Lynn, Anna, You can call me Queen Bee. and Bert. Say what you wanna say. The hashtag. Magandang umaga mga kabarkada. Ito naman po ang inyong hashtag team para sa isa na namang napakagandang episode ngayong araw na to. Since March, di ba nag-usap tayo last time about graduation, Yes. about exams and everything. Siyempre, pagkatapos ninyong graduate, ano naman yung mga next level na dapat ninyong isipin or dapat ninyong gagawin? Kung college, Mm-mm. syempre, kapag katapos mong mag-graduate, maghanap ka naman ng trabaho, ano? Ay, tama yan. At yung hashtag natin pala today ay Hanap Buhay. Dahil dyan, yan yung pag-uusapan natin tonight. But before that, welcome ulit sa ating episode ng The Hashtag. Ito po si Isko, kasama si Lynn, Anna, at Bert. Hi! Hi. So sabi nga ni Lynn kanina, pag-uusapan natin yung tungkol sa paghahanap ng trabaho, yung mga opportunities and everything. Ano sa tingin niyo yung pinaka-challenge nung paghahanap ng trabaho nowadays? Simulan natin kay Ana. Ako, tingin ko, kasi ang dami-daming It's not that walang trabaho, I think meron. Pero ang dami-dami ring naghahanap ng trabaho. Ay nako, totoo yan. Alam mo ba na 12.1 million according sa isang newspaper, yung mga anak No? nila ngayon. Nag-level up na Name back! Name back! Ay, tama. At aside from that, yung graduate ngayong taon ay 700,000. Kaya tingnan nyo naman, 12.1 plus 700,000 yung magko-compete sa iba't ibang posisyon na available sa iba't ibang panig ng ating bansa ngayon. Yung first topic natin ngayon ay tungkol sa mga opportunities or trabaho na meron sa ating bansa. Tatingin nyo, ano yung mga opportunities or available na trabaho, lalo na sa mga fresh graduates? Ikaw, Lynn, sa tingin mo? Since nakatrabaho ko ang IBPAP, ito yung association ng mga business process outsourcing company sa Pilipinas. Isa sa mga napag-usapan namin tungkol nga sa marami talagang trabahong available para sa mga Pilipino. Yun nga lang, hindi kasi ito yung trabaho na ine-expect nila na makukuha nila. Ang isa sa mga malalaking industriya na nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, ito yung BPO. Actually, BPM na ngayon tawag Business Process Management. Ata, yun. Basta, ito yung mga trabaho na pwedeng applyan ng mga bagong graduate. Pwede naman nilang magamit yung mga skills nila dito Hindi lang siya yung tinatawag nilang call center. Masyado pong malawak ang BPO industry. Hindi lang po siya yung sumasagot lang ng tawag. Siguro yung mga interesado, mas maganda na mag-research sila about BPO para malaman nila kung ano talaga yung meron sa industriya. Dahil ito yung pinakamalaking nagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino. Yeah, I would agree with the BPO, no? Kasi the first thing that would come to our mind, especially sa mga bagong graduates, pag sinabing BPO, it's always call center. Yung tatanggap ng tawag. Pero hindi nila alam na mas marami pa palang aspects ng BPO. It's not just taking calls. Ikaw, Bert, since medyo marami-rami na rin yung experience mo when it comes to that, can you say something about it? Alam mo, Isko, madami. Kamukha nung sabi ni Lynn, napakaraming opportunities sa loob ng BPO. Hindi naman sa ini-endorse natin yung industriya na yun kasi karamihan sa atin dun galing. Pero yun lang kasi sa lahat ng industriya sa Pilipinas ngayon, ang makapagpapangako ng mataas na growth at saka mataas na career opportunities para sa ating lahat. Halimbawa, I think recently na-overtake na natin ang India bilang number 1 destination for call centers. Yes. Kasi namtulan tayo ngayon nag-number 1 na tayo. Pero laging behind tayo dun sa pinaka mas lucrative ika nga na industry ng BPO, which is yung back office at saka yung IT. Kasi karamihan sa mga Pilipino
Pilipino, hindi naman sa dinidisown ko yung lahi natin, pero mahilig kasi tayo sa easy money. Yung mga Pilipino, pag nakita nila na mahinaan kita dyan, o kaya, ay, panggabi, ayoko yan, o kaya, ay, sabi ni ganito, hindi maganda, sabi ni ganyan, sabi ni ganito, pero naniniwala sa chismis. Hindi nila sinusubukan talaga na kung para sa kanila ba yung field na yon o hindi ba para sa kanila. Kasi tayong 4 witnesses doon, ilang tao na yung nakita nating naging successful sa BPO, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa, napakarami. And napatunayan natin na may career sa loob ng BPO, hindi lang ito panandali ang pera, hindi lang ito overnight success. So, ang suggestion ko sa mga tao, hindi lang ito para sa mga taong nag-iisip ng career sa loob ng BPO, para to dun sa mga nakikinig, lalo na to sa mga bagong graduates, huwag tayo masyadong idealist, lalo na to kung galing kayo sa eskwelahan na pinanggalingan ko, ganyan, galing-galing nyo, ganun. Well, oo, sige, paniwalaan yung magaling kayo, pero welcome to the real world. Konting lunok ng pride, hindi ka magiging boss agad pagpasok mo sa isang kumpanya. You will have to start from scratch. Start ka sa ilalim, you work yourself way up. Yeah. Totoo yan. Bakit parang ending na? Ganun talaga, medyo seryoso tayo ngayon. Kasi mamaya, mag-level up Ulitin tayo. mo na lang mamaya. Sige na nga. So, napag-usapan natin yung sa mga fresh graduates. Ito naman yung sa mga high school graduates na gustong mag-pursue, like, they wanted to get a job na after graduation. Ano naman sa tingin yung mga opportunities na meron? Sa iyo, Ana? Actually, right now, I think yung still sa BPO meron pa rin. Kasi when I was working before sa BPO, I actually have a couple of agents dati na high school graduate lang. So, meron pa rin opportunity. Kaya lang, they have to be prepared na medyo stiff talaga yung competition. Kasi if merong mga taong college graduate na nag-a-apply for the same position, dapat talaga merong something to set you apart, lalo na kung high school graduate ka lang. Going back din doon sa sinabi ni Bert kanina, huwag masyadong choosy. Kung high school graduate ka lang, there are still opportunities kagaya ng, say, yung mga naghahanap ng sales lady sa mga department store. Lagi namang meron eh. Kailangan lang talagang magsikap ka at hanapin yun. Aside from the BPO, sa tingin niyo, ano pa yung mga pwede mo pagtrabahuhan ngayon ng mga fresh graduates or college graduates natin? Online jobs. Marami pong online jobs. Kailangan lang nilang hanapin kung saan talaga yung magandang pag-applyan. Kagaya na napag-usapan natin ng isang araw, ang mga in-demand kasi ngayon na online jobs, sa pagkakaalam ko, para sa mga magagaling magsulat. Tapos sa mga nasa IT industry, yan, in demand din yan, yung mga web developers, may alam sa SEO, basta anything about the internet, yan, malakas yan. At virtual assistant, yung mga pinagandang secretary, yun. In demand din yan sa mga online jobs. Totoo. Feel nyo naman kasi na meron kayong mga skills na na-develop ninyo during your college years. Pwede nyo kasi magamit din yan as credentials when you create an account or resume sa online jobs. Idadagdag ko ba tayo? I guess marami naman sa lahat ng industriya, halimbawa sa medicine, ganyan, or sabihin na natin nasa education, basta alam lang nila kung saan maghahanap. Marami namang trabaho. Since magkakaroon tayo ng competition sa iba't ibang mga tao all over the Philippines, pag-uusapan naman natin yung paghahanap ng trabaho kasabay ng mga iba't ibang applicants sa buong Pilipinas. Ano bang dapat nilang gawin una-una? Any tips kung paano tayo makapagsimula? Una, requirement naman sa paghahanap ng trabaho ang isang resume, di ba? So, umpisa nila sa paghahanda ng isang maganda at maikling resume. Alam mo, bilang isang taong nag-i-interview, ako po ay naguguluhan kapag 10 pages ang resume na ibinibigay sa akin. So, mas maganda siguro kung 1 o 2 pages lang ang resume. Kahit naman 20 years na ang experience mo. Kaya ang tawag doon, di ba, is curriculum vitae, yung CV. Kasi kailangan maikli. Hindi siya pwedeng mahaba. Summary lang siya ng iyong nakaraan, kung ano yung highlights ng experience mo. Pwede nga hindi mo ilagay lahat doon eh. Kung ano lang yung relevant doon sa ina-applyan mo. Ngayon, kung ikaw ay fresh graduate, ang resume mo kailangan representative ng kung ano yung gusto mong marating, medium, short at long term. Halimbawa, sasabihin mo doon, gusto ko pong maging manager sa isang malaking kumpanya na ganito ang industry. Dapat yung resume mo, parang binebenta mo yung sarili mo doon sa company na a-applyan mo. Detailing yung mga galing mo nung college ka. Halimbawa, ikaw ay nag-intern sa isang kumpanya na may kinalaman dun sa ina-applyan mo ngayon, nilagay mo yun dun. Or kung meron kang mataas na achievement nung ikaw ay college sa ganitong
field, talagay mo rin yun doon. Pero hindi ibig sabihin na kaya naging best in English ka nung high school ka, ilalagay mo pa doon. Alam mo yun? Huwag mo nang ipahabain. Kasi ang mga Pilipino, merong horror vacuum. Alam niyo ba yun? Ano yun siya? Anong tawag? Horror vacuum. O ano yan? Horror, takot, diba? Vacuum, vacant. So, takot sa bakanting lugar, takot sa vacant space, takot sa empty So, space. lalagyan. Oo, kaya tingnan nyo yung sari-sari store pag walang laman, hindi nyo binibilihan. Tama. Diba? Kailangan puno-puno pala, no? Oo, kaya ba nagtataka kayo, sasabihin nyo pag nanonood kayo ng CNN, bakit ang ganda ng set nila? Tapos paglipat nyo sa mga local channels natin, ba't yung set natin kailangan siksik, kailangan marami naman, kailangan maraming kulay, ganun? Kasi nga, ang Pilipino, pag nakita niya bakante, hindi niya gusto. So, ganun, dinadala din natin yon sa resume. Feeling mo, oy, bakit maikli? So, gagawin ng iba, pahabain, which is hindi tama. Siksikin lang siya, pero hindi masyadong mahaba. Start with a good and concise resume. Ito pala, kasi may sinasabi sila yung difference ng resume tsaka yung biodata. Ano ba yun? Parang ano yun alam ko yung biodata, yun yung ginagamit ng mga mag-a-apply na yaya eh. Kasi parang ang biodata sa pagkakaalam ko, puro information lang. Sa pagkakaalam ko, like parang nakakatira. Yun, ganun lang. Ito pa, I think yung isa sa mga challenges ko dati, yung nire-require ng iba na lagyan talaga ng 2x2 picture. Talaga bang required yun? Kung ako ang tatanungin, lagyan nila, pero wag yung picture na normal. Yung Yung pang mugshot. Ano ba yung wacky? Ano na lang, since fresh graduate naman sila, di ba may grad pic naman na formal? Hindi yung katoga. Yun ang ilagay nila. Nilagyan mo naka-side view pa no? Parang selfie lang. Mugshot. Drop, ganon. Ay, wag. Dapat formal. Wag selfie. Ano pa nun, yung shot galing taas na nakatangala. Sa background mo pa, CR. Ay, wag na wag. O kaya, Ana, Lynn, scope, pag jeep yung background. Alam mo yan, selfie sa jeep. Huwag kang Oh my God. So, meron na tayong resume. Ano yung mga venues na pwede nilang pag-applyan or mapagkakitaan ng trabaho? Ana, ikaw? If you already have your resume, ako, naniniwala pa rin ako sa pag-walk-in. So, mag-walk-in pa rin sila. Siyempre, ano naman, yung ibang tao kasi parang ano lang yung sabog-sabog yung paghahanap ng trabaho. Walang plano. So, parang ang akin lang, hanapin nyo na, ang internet naman nandyan lang. So, di ba, ang dali namang hanapin kung saan may mga available na jobs. So, isulat nyo na. So, para rin hindi rin sayang yung oras mo. Kasi, aminin mo, wala ka nang trabaho So, I'm sure yung resources mo, yung funds mo, limited din. So, bakit mo namang gugustuhin mag-walk-in sa Cubao, tapos sa Makati, tapos sa BGC? Diba? So, get everything na pwede mong puntahan, isulat mo na lahat, say, sa Makati area, tapos mag-ready ka ng resume, and then set a day for doing that. Tapos maybe tomorrow or the next day sa ibang lugar naman. Kasi na-appreciate pa rin ng mga employers yung mga nagwo-walk-in. And I honestly think na mas madali talagang ma-hire, lalo na kung sa mga BPO, tapos ang applyan mo yung mga agent position, yung mga entry level. Ang bilis na ng hiring ngayon. So, posible nga na yung pag-walk-in mo ngayon, mamaya pag-uwi mo may trabaho ka na. So, wag tamad, mag-walk-in, okay lang yun. Ikaw naman, Lynn, ano pa yung ibang resources na pwede mong ma-advise sa kanila? Sa akin naman, kasi nga, nabanggit na rin naman ni Ana yung internet, nandyan lang naman siya. So, pwedeng mag-create ng mga accounts sa mga, ano bang tawag dito, parang job and employment sites. Like, hindi naman tayo nagpo-promote, pero parang katulad nung Job Street, ano pa ba yung mga alam natin? Jobsdb.com. Ayan, yung mga ganyan. Uy, alam mo, minsan marami ka rin makikita mo sa mga forum. Ayun, Sa yung mga forum. Diba? Yung mga Pets. forums, yung mga Pinoy Exchange, kahit nga yung mga yung mga smart parenting, may mga chat room sila doon about jobs na available. So, minsan talaga? nagpo-post yung mga tao doon, yes. So, baka gusto nilang tignan yun. Kesa naman puro Facebook, di ba? Wala namang masyado nag-o-offer ng trabaho sa Facebook. Totoo. At saka since kailangan kasi natin gumawa ng account dun sa mga site na nabanggit ko kanina, so gandahan nyo na rin yung paggawa. Kasi
halimbawa, meron kang in-applyan, makikita mo kasi doon kung ano yung mga available na trabaho in-applyan mo, tapos hindi ka pa naman natawagan. Pero malay mo, merong ibang employers na nakita yung resume mo, pwedeng kontakin ka nila para sa posisyon na available. Kailangan lang talaga maging handa tayo. So, Ay, speaking of sa mga ganyan, sa tinatawagan, gusto ko lang sabihin na alam mo naman na nag-a-apply ka ng trabaho, in-enter mo yung details mo say sa job street na or wherever, utang na loob, pag naman may tumatawag sa'yo na hindi mo kilala yung number, sagutin mo naman. Kasi most people, alam mo yung mga, ay hindi ko to kilala, hindi ko sasagutin. Hello, nagkaroon ka ng trabaho. Diba? So malamang may tatawag naman siguro sa'yo kahit paano. Tapos magtataka kapag hindi ka nakakuha ng trabaho, ba't di ka tinatawagan? Eh hindi mo naman sinasagot yung phone mo. So yun lang, diba? tapos yung mga cellphone number, tinitext ka, Oo, who yeah. you? Oo, diba? Who you? Wala na. Sana nga kung ganyan isko, paano kung halimbawa yung cellphone hindi pa sa'yo? Ayun lang. Tapos iba yung nakasagot, di ba? Kasi nanghiram ka lang pala ng phone number. Tapos ito din, yung mga ma-advise ko dun sa mga nag-a-apply online, huwag kayong pasa ng application sa same company and same position. Kasi hindi po yan parang loto na the more Hindi entries, yan raffle. Parang Oo. rapol. the more entries you send, the more chances of winning. Hindi po yan. Send once, okay na po yan. For example, natawagan na kayo, magkakaroon na tayo ng interview process. Ito yung isa sa mga challenges yung parang feel mo na matatanggap ka na, okay na yung interview mo, tsaka yung mga exams mo. Ano yung mga tips ninyo when it comes to passing the interview? Lynn, ikaw? Ako, ang tip ko, first, syempre kung ako yung mag-i-interview, kailangan mukha ka namang presentable. Kahit na sabihin natin na ang galing-galing mong sumagot, kaso yung alam mo yun, ang first impression kasi kahit papano, may count pa din yan. So, kailangan paghandaan mo man lang yung interview na dumating ka dun sa interview time ng maaga. Kumbaga, at least 15 to 30 minutes earlier ka dun sa interview time para naman mukha kang fresh. Alam mo yun, hindi kayong pawis-pawis na humahangos ka kasi almost muntikan ka lang mali. So, kailangan agahan para pagdating doon, cool ka lang. Alam mo yun, parang ready ka na for the interview. Yun yung isang tip ko siguro na may bibigay when it comes to interviews. So, kailangan mukha kang presentable. Ikaw naman, Ana, ano naman yung maipapayo mo sa mga punta sa mga interview? Wag na wag kayong pupunta sa interview na wala kayong alam na kahit ano dun sa company na ina-applyan nyo. Kasi tatanungin nila yan o parang paano mo nalalaman yung job na to, sino nag-refer sa'yo, what do you know about the company, what do you like about the job. Pag wala kang naisagot doon, tegi na, wag ka nang umasa sa callback. Diba? Pag tinawagan ka, sinabi yung company o eto sinetap yung interview, punta na agad sa internet, hanapin na yung company, find out everything you can about the company and the job. Ikaw naman, Bert, ano naman yung sa'yo? Huwag silang pupunta na nakamaong. Ay, Kasi talaga. nakakainis yun. Yung nakamaong, naka-rubber shoes, naka-t-shirt, parang bagong ligo lang, gumising, pumunta sa office, ganun. Huwag ganun. Kasi iniisip ng mga employer, every time may interview, yun yung best foot forward mo. So, kung best foot forward mo, nakamaong ka at naka-round neck shirt at naka-kamison, naka-shorts, hindi ko alam, naka-spartan at kung ano-ano pang katamaran, hindi yun magandang sign para sa employer. Tsaka, di ba yung the way you dress, parang show of respect daw yun eh. Bilang pagrespeto doon sa a-applyan mo, mag-prepare ka naman. Feel good about yourself. Kasi kung pupunta ka lang doon na nakamaong at naka-rubber shoes, tapos you will project yourself as a professional, mahihirapan yung kausap mong ma-convince yung sarili niya na professional ka nga kung unprofessional yung suot mo. Tama. Ay, tsaka, may dadagdag ako dyan sa pagiging unprofessional. May mga nagpapa-interview kasi na, alam mo yung magki-candy bago mag-interview, tapos habang nag-interview may candy pa rin. Feeling nila, para yun mag-fresh siya ng breath nila or whatever, pero hindi, nakakainis yun para sa taong nag-interview. Kasi pag nagsasalita ka, naririnig na may laman yung bibig mo eh. Same thing dun sa pagdadala ng kape, kahit pa Starbucks yung bit-bit mo, it's still very rude to bring something na ganun sa actual na interview. Pag tinanong ka ng English, sasagot ka din ng English. Huwag mong sagutin ng Tagalog or worse, huwag mong sagutin ng tawag doon. Yung Gaylinggo. Ay, sure lang kami kahapon. Wag ganun. Oo, yung hindi, may na-interview kasi ako dati, yung tinanong ko, tapos sumagot siya ng pak. Pak! Oo.
Fuck. Oo, okay. Sabi niya, pak, yan na nga ang hinahanap kong trabaho. Kasi okay na sana yung interview eh. Sabi Mga ko, tipo- available working in weekends and holidays. Tapos sabi niya, fuck. Ay, okay. Ay, isa pa, may dagdag ako. Bago naman kayo magpa-interview, kilalanin yung mabuti yung sarili nyo. Kasi, di ba, ibebenta mo yung sarili mo eh. So, pag tinanong ka halimbawa, what are your skills? Tapos, ikaw sa sarili mo, hindi mo masabi kung ano yung mga skills mo. Eh, bagsak ka na agad. Ay, tama. Dapat ina-assess mo rin yung self mo at alam mo kung ano yung ginagawa mo. Meron akong dagdag regarding sa ano rin to, experience din. Actual interview question. Tinanong ako one time kung bakit daw si Jollibee yung mascot ng Jollibee. Wow. Okay. Tapos, syempre, bilang bata pa ako noon at parang walang sense sa akin yung tanong, sabi ko, I don't know. I don't see how that's relevant. Syempre, taray ko, diba? Pero, kung lang sabihin sa mga tao na pag nag-a-apply kayo, walang tanong na walang sense dun sa nagtatanong. So, yung kahit yung simpleng tanong na yun, I found out later on, it's a way to check kung paano ako mag-isip. Actually, pag nag-interview ka, parang lahat trick question. Parang kahit yung tanong sa dulo ng, do you have any questions for us? Or do you have any questions before we end this? Tapos sasagot ka ng no. Tapos parang, feeling mo, wala naman kasi talaga akong tanong eh. Pero, kahit yung simpleng yun, hindi siya small talk. Alam mo yun, hindi siya para lang may masabi si interviewer bago tapusin. Most of the time, iniintay talaga nila kung ano yung itatanong mo. Kasi, pwedeng yun ang mag-make or break ng interview mo. Kung ano yung sagot dun sa tanong na yun. Tama. Be careful what you say. Tama. Ano pa? Ano pang ibang mga questions? Bird. Ano pa ba? Alam mo, feeling ko kaya wala kayong masagot tatlo kung ano yung mga questions dahil lang nasa utak nyo yung final offer nyo nung kayo ay nandun sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Wag ganon. Wala kayong Wag ginawa ganon. kundi ngumiti lang. Wag ganon. Siyempre! Talagang sinempre ko talaga. Nangitian lang kayo, pinirmahan nyo na. Parang wala kasing option eh. Parang na-mesmerize ako bigla dun eh. Ikaw ba naman? O para makarelate sila, ikaw ba naman ofera ng sino nga kamukha niya na Hollywood actor? Para makarelate naman yung mga nakikinig. Mahina ako sa Hollywood actors yan, si Ana. Pero Nag-iisip ako kasi naman hindi. Ang naiisip ko lang kasi lagi pag sinabi yung pangalan niya, si Ben Stiller. Ganun. Hindi naman niya kamukha yun. Pero hindi yun ang kamukha niya. Pero, basta mukha siyang Hollywood actor, yun na lang. Para makarelate sila. Bahala na silang mag-isip. Kung gusto mo kamukha siya ni Tom Rodriguez, mas better ba yun for you? Hindi. isko. Yung effect kasi ganun. Oo, ganon. Yung blonde nga ba yung buhok mo? Blonde. Tom Rodriguez na blonde yung buhok. Oo. Tapos pero nung humarap siya sa akin, para siyang galing sa away kasi may bandage siya sa noo. Parang ganun. Totoo. Uy, pero effect, ang dami niya na-hire. Alam mo yan. Kasi nga, kaya nga siya napunta doon sa trabahong yun. Kasi nung nawala siya, bumagal ang hiring. Oo. Anyway, ayun na. So, na-interview na and everything, but it hasn't stopped there yet. Especially sa BPO. Kahit sa ibang kumpanya siguro ganun din. Kasi they have to undergo training pa din. At hindi ibig sabihin na pag na-hire ka na at nabigyan ng job offer, yun na yun. Diba? So, let's talk about having business versus having a full-time job. Ano kasi, karamihan ng mga magulang, pinapag-aral nila yung mga anak nila. Actually, siguro mga 1970s ata to or 1980s. Yun yung time na in demand ang pagiging guro, ang pagiging sundalo. Yan yung mga, kumbaga, in demand talaga na trabaho ng mga time na yon. Kaya, lahat ng utak ng mga magulang sinasabi, mag-aral kang mabuti, para makakuha ka ng magandang trabaho at umunlad tayo at yumaman tayo. Yun yung naipasa ng mga magulang hanggang sa panahon ngayon. Kaya, nakaset na ang utak ng mga graduates na pagka-graduate ko, ako ay maghahanap ng trabaho. Ako ay magiging empleyado. Pero kasi, kung titignan natin yung demands ng panahon,
minsan hindi sagot ang employment lang sa pag-unlad. Yun nga, kagaya nung sinasabi ko sa iba, di ba ang flow kasi ng empleyado, pagkatapos ng graduate, magiging empleyado, magtatagal hanggang sa mag-retire. Tapos pagkatapos mag-retire, anong gagawin? Di ba yung pera niyang nakuha sa retirement, ipapasok niya rin naman ang negosyo? Tapos, ang mangyayari doon, babagsak yung negosyo kasi in the first place, wala ka namang experience kung paano magnegosyo. Kaya, maraming mga kabataan ngayon ang hindi na naghahanap ng trabaho. Ang ginagawa nila, they're taking the risk na magsimula ng business. Dahil, syempre, ang kagandahan naman nun, habang bata pa, kahit nasabihin mong nagkamali ka, learning experience pa rin naman yon at marami ka pang pwedeng magawa dahil bata ka pa. Pwede mong ma-master yon. Sabi nga sa mga books na nabasa ko, ang pagnenegosyo sa sure way to get financial freedom. Yun ay kung alam mo talaga kung paano i-handle yung business. Yun, or bakit ko nga ba isasuggest na instead of finding a job, magtayo ka na lang ng negosyo. Una, for personal satisfaction. Meron kasi mga tao na gustong gumawa ng something different. Halimbawa, marami kang idea, gusto ko naisip ko, bakit hindi kaya magbenta ako ng ano nga yung mga odd na foods na dinadala na nila sa malls. Yung mga atay, mga liver, mga ganyan. Basta kung ano yung odd na idea maisip mo. Second is financial satisfaction. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga Kasi, ito sa mga hindi pa nakakapagtrabaho, bigyan ko kayo ng idea. Kapag kasi ikaw ay isang empleyado, meron kang fixed na sahod kada buwan. At kung ano yung maisipan ng boss mo na pwedeng ipagawa sa'yo, ipapagawa sa'yo. Marami konti, fix yung sahod mo sa isang buwan. Ang kagandahan ng may negosyo, kung ano yung hard work mo at effort na binibigay mo, yun yung makukuha mong pera. Tapos, last siguro is independence. Since ikaw ang may-ari ng negosyo, kung ayaw mong magbukas, nasa sayo yun. Pwede mo siyang isara sa araw na ito. Gusto mong magbakasyon or tinatamad ka, edi isarado mo. Pero, yun nga lang, ang kailangan ko lang i-warn sa mga gustong magsimula ng negosyo, instead of looking for a job, ay mas marami pong oras ang kailangan nating ibigay sa ating negosyo. So ayun, napag-usapan yung negosyo tsaka versus trabaho. So may option pa rin tayo. So let's move forward din naman dito kay Ann. Ako kasi, hindi ko pinili umalis sa corporate. Hindi ko before kasi na-imagine yung sarili ko doing something else. Siguro isa ako dun sa mga tao na katulad ng sinasabi ni Lynn kanina, na before iniisip ko, hindi ako made for business. And while naniniwala ako na ngayon, na pwedeng nang matrain sa ganon, naniniwala rin ako na merong mga tao na innate sa kanila yung parang may business acumen talaga. Alam mo yung parang instinctive na lang sa kanila kung paano mag-decide. Diba? Hindi ako ganon. So, sa akin talaga, struggle talaga siya. Kailangan ko talagang pag-aralang mabuti kung magbi-business ako. So, never ko na-imagine yung sarili ko na nagtatrabaho ng hindi sa actual na opisina. And I'm pretty sure maraming taong ganon. Ang nangyari kasi, alam nyo naman, nagkaroon ako ng baby, nawalan ako ng yaya. Which is nightmare para sa kahit kaninong mommy. Yung may baby ka, may trabaho ka, wala kang yaya. So, I was forced na i-let go yung trabaho ko. Which is hard din. Siyempre, Diba? Hindi ko pwede i-let go yung baby ko. So, Bongga. so diba? So, yun. So, napilitan akong magstay sa house. Pero kasi, gusto ko lang ma-realize ng mga tao na yung mga kagaya ko na hindi kayang, alam mo yun, nasa bahay lang, walang ginagawa, hindi nag-iisip. Merong opportunities for us. Sa akin, nakita ko yun sa online jobs. Feeling ng mga tao kasi minsan ang dali lang na nag-online job na para bang petics mode most of the time. It's not. It's actually a real kind of job. Pwede mo siyang gawing career kung seryoso ka, pero hindi siya madali kagaya ng iniisip ng ibang tao. Kailangan mo para ka pa rin nagtatrabaho sa opisina except nasa bahay ka. Ang daming opportunities online if you're willing to look for it. Kailangan mo lang naman konting talent, maayos na internet connection, at kaya mong gawing career to. So yun, wag mawala ng pag-asa porke lang wala ka na sa standard o regular na opisina dahil ang daming pwedeng trabahong mahanap kung willing kang maghanap.
Siguro I can relate to that one as well. Kasi when Anna introduced me to one of our employers before, mas masaya siya. Doon ko na-realize na pwede palang gawin. At all you got to do is just to be patient in looking for a very good employer. At saka, maghanap lang kayo ng magandang website in which may magandang offers and benefits for us na naghahanap ng mga jobs online. Pero isa sa mga pinaka-effective na website ay nagmapopromote. Hindi, kasi ito yung onlinejobs.ph, most of my friends doon nakakakuha din kasi ng work Doon kami nakakakuha ng work. Tsaka, mas nakakapili kami ng employer which would fit doon sa skill natin. And siguro, pag gumawa din kayo ng profile doon, I usually recommend that website to most of my friends. Kasi proven and tested yan with a lot of my colleagues na kumuha din ng mga online jobs. At most of us doon nakakakuha ng magandang employer. So, bago natin i-close tong ating programa, do you have something to add? Kailangan po ng action. So, hindi porket gumraduate kayo, idarating at lalapit sa inyo ang trabaho. Kailangan yung lumabas, kailangan yung magpasa ng resume, kailangan yung mag-apply. Kailangan yung sumipot sa interview, kailangan yung sumagot ng maayos para makuha nyo yung trabaho. So, hindi katapusan ang pag-graduate. Ikaw naman, Ana. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Lynn, hindi porke gumraduate kayo sa top university, guarantee na yon na makakakuha kayo ng top job din. Huwag kayong masyadong, diba? Huwag kayong masyadong, kumbaga hindi utang na loob na bigyan kayo ng trabaho. Marami kasing graduate sa mga top universities na feeling nila, 40 graduate sila doon. Parang everything is in the bag. Parang gano'n. Ano na ba to? Papakita lang kayo, magkakatrabaho na kayo. Hindi. Hindi rin kayo hahabulin ng trabaho. So, ikaw, Bert, any last words? Huwag maging balat sibuyas. Kasi lalo na yung mga fresh grads, pagpasok nyo sa corporate world, marami kayong maririnig, marami kayong makikita, marami kayong mararamdaman. Ang pinakamaraming nyong makakasalubong ay yung mga taong magsasabi sa inyo ng kanilang feedback. Kung paano dineliver yung feedback na yun, kay masakit, kay light lang, kay tama lang, kay kung paano pa yun i-deliver, tanggapin nyo lahat yun. Because that will make you stronger, that will make you better, that will make you successful. Huwag yung parang may nabanggit lang sa inyo, iiyak na kayo sa isang tabi, tapos magmumukmuk, di na kayo papasok kinabukasan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. It's up to you to accept that. Pero ang sinasabi ko lang, may mga feedback na matatanggap kayo, may feedback na sasabihin sa inyo. Hindi iniiyakan ang feedback. Ang ginagawa doon ay tinatanggap, pinag-iisipan at pinagmamabutihan. Okay, maraming salamat. At dito na po magtatapos yung episode natin for today. And next week, isa na naman pong napakasayang discussion ang aming hatid sa inyo, kaya antabayanan po yan. Huwag po ninyong kalimutan na mag-comment or magbigay ng message sa aming Facebook account, facebook.com/the#ph, or sa aming Twitter, message us using the hashtag hanapbuhay at the #ph. Ang YouTube channel po natin ay the #ph din. So, see you next week. Ito po si Isko, Bert, Ana at Lynn, and see you next week. Bye-bye! Bye! Bye! The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we used for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lourdes. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.ph. Thanks for listening, and until next time.